Okay, isang magandang araw at pinagpalang araw po sa inyong lahat ng mga nanonood at nakikinig. Muli, ito po si Resty Bernardo, ang inyong lingkod, dito po sa Lungos, Kalumpit. Today, tuloy po natin yung ating sinimulan na yung pangalawang aralin. Ano po? Ang tunay na pangalan ng Mesyas. At alam ko po na sana nakapag-bulay-bulay tayo at kayo din ay nakapag-suri na dun sa mga napag-aralan natin noong isang linggo. Napakabilis ng araw. Ano po? Una, nagpapasalamat po ako dun sa mga patuloy na nag-aabang ng ating mensahe, sa mga nag-share, patuloy po niyo i-share, at dun sa mga nagla-like para po mas maraming marating. Ang napakahalagang aral na ang sabi ko nga po ay tinakpan na matagal na panahon. So ngayon po, balikan lang natin ano po yung napagtibay natin from part 1. Una, ang original na binigay ng Ama nating si Yahweh na pangalan ng Mesyas at tagapagligtas natin ay Yahushua or Yahshua. Ano po ang pag-pronounce? Yahshua or Yahushua. Hindi po Jesus. Okay, real talk po tayo. Katulad ko rin po, alam ko na napakabigat ng katuruang ito sapagkat sa tagal ng panahon may 600 taon na o humigit kumulang po na ito ay sinimulang baguhin ano po yung tunay na pangalan. At talaga naman pong kumbaga sa pundasyon malalim pagkakabaon nito at hindi po talaga madali. Pero sabi ko nga po nawa kasi ito ay sobrang halaga na nakita ko po na napakahalaga sa huling panahon na ito. Na ito ay panahon na nagpapakilala ang ating Ama sa Langit kung ano ang tunay niyang pangalan at maging sa kanyang anak ang ating tagapagligtas, ang ating Mesyas. So, hindi po Jesus yan at tinalakay natin yan ng maliwanag nung nagdaang Sabado at ito'y patuloy natin pong lalaliman pa ang pagkilala sa tunay na pangalan at malalaman natin talaga. Ang letter B po ay ang pangalang ito ay may kahulugan na Yahweh saves or Yahweh is our Savior. Yun ang kahulugan ng pangalan po ng ating Mesyas, ang Kristo. No? Letter C, ang pangalang ito ay tinupad ng kanyang mga magulang, si Jose at si Maria. Ayon sa tagubilin ng anghel na si Gabriel, na yun ang ipapangalan, ayon sa kautusan ng ating Ama. Nang ang Mesyas po ay kanilang inihandog noong 8 araw ng kanyang kapanganakan bilang pagsunod sa kautusan ng bansang Israel sa kanilang mula sa kanilang ninuno. Ano po? So maliwanag po yun. Mismong sila tumugon kung ano yung binili ng anghel sapagkat mahalaga yun. Kung hindi mahalaga yun, sana si Jose na nagpangalan sa kanyang tinuturing na anak. And, ayan po. Okay. So ngayon, dito na po tayo sa ikalawang aralin na ito, ang tunay ng pangalan ng Mesyas at nakita nga po natin na ito ay Yahshua. Part 2 na tayo. Ang objective po natin today ay mapatunayan ang paggamit ng tunay na pangalan ng ating tagapagligtas na si Yahshua ay lubhang mahalaga. Ano po? Lubhang mahalaga ito. So maintindihan natin, ako yung revelation na nakita ko dito, talaga namang ako mismo ay, sabi ko, hindi natin nakikita noon ito before. Baliwala sapagkat nakakahuna tayo doon sa ating tinanggap na katuruan, yung nating nakamulatan, simula pa nung tayo maliit. So talagang naninibago tayo, pero ito po, sa tanggapin natin sa hindi, ito yung katotohanan. Ito yung nakalagay sa tunay na original na kasulatan ayon sa kanyang salita. Okay, tingnan muna po natin para mas maunawaan natin ano ba yung transliteration. Kasi yung pagsasalin-salin na napakaraming mga kasulatan sa iba't ibang lengguwahe. Ano po? Ito po yung mga kanilang batayan. Una, transliteration is not about translating the meaning of words. Hindi yung kahulugan. It's all about sounds. So when you see a transliterated word, you can say it out loud
and it should sound similar to the original word in its native language. So, walang kinalaman po yung kahulugan. Ang pinag-usapan sa transliteration ay para kung ilipat man ito sa ibang wika o lingwahe, ay halos pareho din ng original, halos katunog din. Halimbawa ay yung mga salita na Juan, Joe, halos yun ang mga meaning ng. Pero maraming mga salita na talagang pareho din ang meaning. Halimbawa nga po yung Josue. Josue. Mula po yun talaga sa Yehoshua, Joshua. Kaya halos magkatunog yun. Pero yung pong tinalakay natin ay magkaiba po talaga ng tunog. Mula sa Yahshua, naging Jesus, talaga po hindi sila magkatunog. The goal of transliteration is to give you pretty good idea of how to pronounce the word in a language that uses a different writing system. Kaya po yun, ayan nakalagay sa Hebrew name na Yahshua ay Joshua sa English, yun po yung transliteration na magkatunog sila. Ano po, bagamat magkaiba ng spelling. Okay, tingnan naman natin yung translation. Ano ba ang translation? It is the activity or process of changing the words of one language into the words in another language that have the same meaning. Sabihin, dito hindi sound ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan pag tin-translate, kahit iba ng salita, iba ng spelling, pero yung kahulugan ay pareho. Yun ang ibig sabihin ng translation. Kaya nga po, di ba pag sinali sa Tagalog, maraming mga wikang English na ibang-iba talaga. May kahawig yung iba, pero hindi po yan ang layunin pagka nag-translate. Yung kahulugan para maintindihan ng bumabasa. Okay, so tuloy tayo. Balikan natin yung pagkakasalin-salin mula sa original na binigay ng Anghel Gabriel. Now, yung Yahushua or Yahshua. So, yung Yahshua na, yan ang gagamitin po natin na shorter term para mas madali natin mabigkas. Bagamat yun ang original na spelling, pero ang mahalaga yung pronunciation, Yahushua or Yahshua ay basatin po ang kahulugan. Then, naging Aramaic nga po, modern Hebrew yan, o Aramaic, Yeshua. At marami po yan ang ginagamit din. But for me, at sa marami pang ibang mga scholar, kasi nga dala-dala ng bugtong na anak na ang ating Mesias, yung pangalan ng Ama, so Yah. Kasi Yahweh. So naging Greek, noong 1611, Jesus. At nung sinali na sa Latin ay naging Jesus. At finally, nung na-discover nga po, di ba, noong 1524, yung letter J ay may mga sumunod na nagbago na, yung I ay naging J na. So doon lumabas ang Jesus. So more or less talaga, pag tinignan natin, halos sabihin na natin 900 years ago, ito pong letter J na na-discover, and it is the last alphabet na nadagdag po sa alphabet ng English, maging sa iba pang mga alphabet. So yung 1582, yun po yung una, yung DRB version, na siya yung nauna nagsimulang gumamit ng Jesus, and then yung King James Version. So, tingnan natin. Gusto ko lang maging maliwanag po ito. The name of the Messiah in Hebrew means Yahweh is Savior or Yahweh saves. Yun ang kahulugan. Kaya nga, di ba, balikan natin, Matthew 1:21, sabi ron, itong papangalan mo dahil ililigtas niya ang kanyang bayan. So, Yah plus Shua. Kaya Yahshua or Yahushua. Pero yung short version nga po ang Yahshua, yun yung mas madaling bigkasin na pareho din naman ng meaning. Yahweh Savior o Yahweh Saves. Ano po? So, ngayon, tingnan natin. Yahshua and Jesus. Yung pangalan na yung dalawa. Tingnan ninyo mabuti. Ano? So, dito po, makikita natin, dun sa binasa ko kanina, yung transliteration and translation, kahit po saang tingnan natin, hindi yung Yahshua at naging Jesus, hindi po ito transliteration. Kayo nga po maghusga, magkatunog ba? Madali bang bigkasin na pareho sila? At ngayon, yung meaning. Yung meaning po, tingnan ninyo, ano ba ang meaning? So, makikita natin ng katotohanan, they do not have the same sound. Hindi ito transliteration. Lalong, sabi rito, they do not have the same meaning at all. Kasi ang meaning nga po,
ng Yahshua, di ba? Pinaliwanag ko na. Yahweh saves or Yahweh is our Savior. Pero yung Jesus po, kahit po kayo magsaliksik, hindi po yun ang meaning. Kung ano man ang meaning niyan, huwag na natin pag-usapan. Pero tinitiyak ko po sa inyo, hindi po Yahweh saves ang meaning po. Ang nakalagay lang, pag binasa mo yung Greek dictionary, nakalagay, it is a origin. Jesus is an origin from the name of Hebrew name. Yun ang nakalagay. Pero yung meaning, wala pong meaning. Ngayon, malaking tanong po ito sa ating lahat. Gusto ko pong tanongin sa inyo. Bakit ginawa nilang Jesus yung Yahshua? Ano ang dahilan? Ano ang layunin? Di ba? Dapat may maliwanag na layunin. Ano kaya yung layunin? Kasi makikita mo dapat mayroon pong maliwanag na dahilan. Kaya nagtatransliterate para mabigkas ng ayon sa original at kaya nagtatranslate para maunawaan. Pero maliwanag pareho pong hindi. Kaya matatanong natin talaga. Kasi tingnan nyo po, ang tanong ko, kung hindi binago ng mga nagsalin, ng mga tao lang, maganda man o ano man ang layunin nila, ano po, from Yahshua ay naging, finally naging Jesus. Kung hindi sinalin yon, sa ngayon kaya, ano ang pinapahalagahan mo? Ano ang pinapahalagahan natin? Na katuruan. Ano po? Ano kaya pinapahalagahan natin na katuruan hanggang ngayon? Binabanggit kaya natin yung pong name ng Jesus o yung parang Yahshua kung hindi isinalin nito, kung hindi binago ng mga bumago. Ano po? So, palagay ko, hindi natin kilala yung Jesus is, at finally, Jesus, hindi natin alam yan. Ang mananatili sa atin ay Yahshua kasi mabibigkas mo naman ng maayos at lalo tigit maintindihan mo na ito'y original na pangalan niya sapagkat Hebreo, Hudyo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano po? Kaya nga po, dito po sa napakahalagang talatang ito, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, Yahshua or Jesus, kasi sabi sa Gawa 4:12, basahin po ninyo, sumabay kayo, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Isa lang tinutukoy na po, sa Kanya lamang, sapagkat walang ibang pangalan. Lahat ng salin, name nakalagay halos eh. Walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos. Sino yung Diyos na tinutukoy? Binigay ni Yahweh, ang ating Ama sa langit. Sa mga tao, saan yun? Sa ating lahat, sa mga tao. Noon, ngayon at magpakailan pa man. Upang tayo ay maligtas. Ako din po, siyempre, ang katwiran ko din noon at marami rin sa atin hanggang ngayon alam naman ng Diyos natin na pag tinawag mo ng Jesus o ano pa mang pangalan ng gusto mong itawag sa Mesyas, sa ating tagapagligtas, alam ng ating Ama sa langit ang tinutukoy natin, mahalaga yung puso natin. Pero, tingnan po ninyo mabuti. Tingnan nga natin sa wikang English po para mas maintindihan natin. There is no salvation by anyone else, for there is no other name. Ano po nakalagay? No other name. Ilan po yan? Ibig sabihin, dalawang pangalan ba? O isa lang? No other name under heaven given among people by which we must save. Ang pinag-usapan po, kaligtasan. Mga kaibigan, kaya po, hindi pwedeng pareho nating gamitin eh. Talagang isa lamang po. At I do believe, kaya mismong ang Ama sa langit na nagbigay, sabi niya, I have given Him the name above every other name, isa lang pangalan. Kaya nga yun ang tinatampok natin pangalan dahil yun ang namulatan natin eh. No other name, the name above every other name. But hindi po yun ang talagang ibinigay. Hindi po yun talaga. Kaya kahit po balik-balik ta rin natin ang katotohanan na yan. Bagamat sabi ko nga po, medyo mabigat, masakit sa dibdib. Pero yun po ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ano po? Kaya talagang for me, pag namili ako, bagamat yun ang aking respeto at ginalang na hindi ko naman po yun kumbagay gustong salansangin. But ang pinakikita ko po dito, ano yung katotohanan? Yun po talaga. Okay, ngayon po,
tingnan natin, ano? Kasi, bakit ba laging binabanggit sa Bible ng Panginoon, ng mga alagad, at maging ng mga demonyo, yung pangalan ng ating Mesyas na sinusunod pa yung taga Nazaret? Dito makikita natin, basahin ko na lang, ano? Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel. Ito'y nangangaral nga si Pedro na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan. So, nandoon yung kapangyarihan ng pangalan. Ngayon ay ilalagay ko yung tunay na pangalan, Yeshua, na dati Jesus na nakalagay taga Nazaret, na inyong pinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Imagine niyo, ano? Yung kapangyarihan ng pangalan na nagpagaling. Kaya napakahalaga ng tunay at tamang pangalan. Akin pong sinuri, 81 times po from Matthew to Acts. Matthew hanggang Gawa, 81 times binabanggit yung pangalan ng Mesyas na mayroong nakasunod na taga Nazaret. Alam niyo kung bakit? Para ma-identify talaga, sapagkat sabi ko nga po, maraming kapangalan ang ating Panginoon. Kahit po ngayon, alam niyo, sa ngayon, lalo na sa Amerika, tinignan ko, libo-libong pangalan ay ginamit ang Jesus. At nung 2012, pang 101 na famous na name po yan na binibigay sa mga sanggol, sa mga anak. So napakaraming may pangalang Jesus. Pero nung panahon na yon, I do believe, pag binanggit yung taga Nazaret, kasi hindi pa napakaraming tao nun, siya lamang po yung si Yeshua ang taga Nazaret. Kaya parang nung araw, naalala ko, di ba? Pagka po may pinagtatanong, ay yun ika si Lucas, yung taga Purok Unica. O, nakikila, yung beka. Minsan naman, yung ama, yun ikang ama ni ganito, ganon. Kaya nga, minsan ginagamit yung pangalan ng ama, yung genealogy sa Bible, para malaman talaga, ma-identify. Kasi wala namang birth certificate nun, wala namang apelyido nun. So, yun yung reason, para matiyak kung sino ang tinutukoy. Kung sino ang tinutukoy. Kaya mahalaga po yung talagang tama ang pangalan. At banggitin ko lang, ito po yung sa Gawa 22 verse 8, mismong ang ating Panginoon, ang Mesyas, ang nagpahayag kung sino siya at anong kanyang pangalan, at binanggit pa rin niya, ganito, ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang inyong pinag-uusig na si Yeshua, na taga Nazaret, sabi niya. Tugon ng tinig. Isipin niyo, mismong ang Mesyas nagsabi na siya si Yeshua na taga Nazaret. Remember, nag-uusap sila ni Paul o ni Saul sa wikang Hebreo, yun yung kanyang ginamit. Ano po? Kaya talagang ito po ay napakaliwanag na katotohanan, ano po, na ito ang kanyang pangalan at napakahalaga talaga. Hindi po ito basta dagdag na kaalaman lang. Sobrang halaga talaga na maunawaan natin at maintindihan natin ito at ito yung ating tanggapin. Ngayon, banggitin ko lang ito, di ba? Noon ay may isang kilalang bilanggo na kilala sa kasamaan na ang pangalan ay nakalagay nga po dati Jesus at Barabas. Sa iba naman, wala yung Jesus, Barabas lang. Ito yung pinagpilian ni Herodes kung sino yung ipabibitay niya, ipapapako sa krus. Ang pinili ng mga tao na iligtas ay ito. Kapangalan din ng ating Mesyas. Pero ang pangalan niya noon ay Yeshua din. Pero may nakalagay na Barabas to identify na hindi yun yung Mesyas. Kasi magkapangalan sila. Opo. Kaya talagang nakikita natin, mahalaga na ina-identify talaga. Okay. Ngayon pupunta na tayo dun sa napakagandang halagang revelation na nakita ko po. Now, nung matapos na mabuhay na muli ang ating Panginoon, nagpakita na siya sa kanyang mga alagad at yung huling tagubili niya, di ba, ganito na po. Basahin ko lang sa ERV version yung simula. He said to them, go everywhere in the world. Tell the good news to everyone. Whoever believes and is baptized will be saved. Sabi, whoever believes, ano? Sa Tagalog kasi, manampalataya. Doon medyo sabi ko nga po, nababanggit ko madalas, doon nagkakaroon ng medyo parang kalituhan. Pero yung word na yun ay whoever believes, yung totoong maniniwala, will be saved. But
Those who do not believe will be judged guilty. Ngayon, ano po ang kasudlong doon? Sa Tagalog na natin basahin, ano po? Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Basahin nyo, sumunod. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Kasi yan ang ipapakita ko pong mga kasaysayan, mga tagpo, yung patungkol sa pagpapalayas ng mga demonyo. Ngayon, tuloy lang natin sa verse 18. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Yung maniniwala, yung mananampalataya sa pangalan ni Yahshua, na anak ng ating Ama na si Yahweh sa langit, ay iyan po yung mararanasan at iyan yung makakamtan. Ngayon, tingnan nyo mabuti po. Kung babalik tayo sa kapanahunan noon ng ating Mesyas, nung panahon ng bagong tipan, babalik tayo. Parang, halimbawa, parang time machine, yung imagination natin, babalik tayo sa panahon na yun. Narito pa siya sa lupa. Ang tanong, ano ang itinatawag ng kanyang mga alagad sa ating Panginoon, ating tagapagligtas? Ano kayang pangalan? Jesus o Yahshua? Ano kayang pangalan? At kung halimbawa ay nandoon kayo, at pinagtanong mo, nasaan po yung Mesyas si Jesus? Sa tingin mo, may makakakilala kaya? Meron kayong sasagot, ay ayun, si Jesus. Palagay ko, ang tatanungin nila, sinong Jesus ang sinasabi mong Mesyas? Alam nakakakilala. Wala pang letter J at malayo-malayo sa pangalan niya. At kung tawagin mo ang ating Panginoon mismo, Panginoong Jesus, hindi kanya kilala. At hindi niya kilala yung pangalan na yun. Kaya, pagka tinignan mo po ito, hindi ito pangkaraniwang katotohanan. Okay, so tandaan lamang po niyo, lalo na yung pagpapalayas ng demonyo sa kanyang pangalan. Ngayon, 3 tagpo po itong pag-uusapan natin. Sa Marcos 9, ito, nabasa na ninyong lahat. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo. Take note, nakakita sila ng tao. Kinikwento sa ating Panginoon, kay Yahshua. Sa pamamagitan ng inyong pangalan, pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Isipin niyo po yung tagpo. Nandun sila sa isang lugar. Ngayon, sinabi ni Juan sa ating Panginoon, Guro o Master o Maestro, merong isang tao doon sa ibang lugar. Kung saan man lugar yun, hindi nila kasama. Nagpapalayas. Nakapagpapalayas kasi sabi nagpapalayas eh. Hindi naman sinabing tinangkang magpalayas. Nagpapalayas ng mga demonyo. Ano ang kanyang gamit o anong kanyang kaparaanan? Ginagamit niya yung pangalan ni Yahshua para magpalayas at nakapagpapalayas siya. Pero sabi ni Juan, ay hindi nila kasamahan, hindi taga sunod o hindi follower o hindi disipulo. Pero nakapagpapalayas. Nakita ninyo yung punto rito. Ito yung actual na senaryo, po? Nandun ang Panginoon, pero yung pangalan lang niya ginagamit, kahit wala siya, pero nakapagpapalayas. Ganon katindi yung kapangyarihan ng pangalan na yun. Yung totoong pangalan. And I do believe, nung panahon na yon, hindi maaaring magkamali yung taong ito ng paggamit sa tunay na pangalan. Kasi wala pa yung pangalan na yon. Yung Jesus. Yahshua pa. So, yun yung ginagamit niyang pangalan. Hindi pwede magkamali. Actual yun, nandoon siya. Kasi itutuwid ng mga alagad yun. Mali yung pangalan mo kung talagang mali yung pangalan. At lalo ng ating Panginoon. Ngayon, ano nangyari? Ngunit sinabi ni Yahshua ng ating Panginoon, huwag ninyo siyang pagbawalan. Sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Tingnan ninyo, sabi ng ating Panginoon, pag ginamit yung pangalan, yung totoong pangalan niya, hindi dapat pagbawalan at hindi ito makapagsasalita ng laban sa kanya pagkatapos itong gawin. Pagkatapos banggitin yung pangalan niya. Okay.
So, yun yung senaryo. Hindi niya pinigilan at sinabi niya, hindi iyon, kumbaga ay kalaban nila. Huwag niyong pagbawalan. Hindi yung sumasalungat. Ngayon, ito naman ang isang senaryo din sa Matthew 7:21. Isang senaryo, ano? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, tingnan ninyo mabuti, ano? Ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ng Mesyas ni Yahshua, hindi lahat ng tumatawag sa kanya, Lord, Lord! Sabi niya, yun lamang sumusunod sa kalooban. Tingnan natin ang kasunod. Ito, maraming paliwanag dito, iba-iba, pero nakita ko po yung malalim na yung mensahe dito. Sa verse 22, tingnan niyo, sa araw ng paghukom, take note, ang tinutukoy dito ng ating Panginoong Yahshua, hindi yung actual time na kaganapan. Sa hinaharap ito sa araw ng paghukom. At maging sa ngayon, hindi pa ito nangyayari. Sa judgment day pa ito, no? So meaning, ang tinutukoy dito, maging mga nagdaang pangyayaring kaganapan hanggang sa ngayon na nagaganap. Kasama yung huhukuman dito. Marami magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan, nakita nyo, ay nangaral kami, nagpalayas ng mga taong demonyo at gumawa ng mga himala. Now, tingnan ninyo. Nakapagpalayas ito. Nakagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan. So yung sinasabing pangalan, ginamit nila. Ngayon, tingnan natin ang sumunod na sasabihin ng ating Mesyas. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Balikan natin yung unang nangyari. Nangangaral, hindi nila kasamahan sa pangalan ni Yahshua, nakapagpalayas. At sabi ng Panginoon, huwag ninyo siyang hadlangan sapagkat hindi siya makapagsasalita ng anuman matapos niya itong gawin o matapos niyang gamitin ng pangalan ng Yahshua. Pero bakit dito? Nakapagpalayas. Bakit dito nakagawa ng himala? Sa pangalan. Pero sabi niya, hindi ko kayo kilala. Parang mayroong pagkakasalungat. Hindi ba dapat ang sasabihin ng Panginoon, okay yan. Ginamit yung pangalan ko, well done. Mabuti yan. Hindi ko kayo hadlangan. Well done sapagkat kayo lingkod ko. Pero sa halip, sabi niya, hindi ko kayo kilala. Ano lumalabas? Kasi ito, hindi ito aktual na senaryo. Tanong kong malaki, pag-isipan nyo, posible ba na ang dahilan kaya sinasabi niyang hindi ko kayo kilala ay dahil mali ang pangalan na ginagamit ng mga taong itong tumutukoy na nagpalayas ng mga demonyo? Alang ibang pwedeng dahilan kasi tingnan ninyo. Babalikan natin yan, sandali lang. Sa Gawa 19, alam natin ito, istoryang ito. May ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Ito naman ang tagpo, Muli, pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yahshua sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Now, ito po ay actual na senaryo din. Actual time, nung panahon na yun din. Na kinikwento po, totoong nangyari na may Hudyo roon. O mga Hudyo na nagpapalayas ng demonyo at tinitiyak ko po sa inyo na hindi rin sila maaaring magkamali ng paggamit ng pangalan sapagkat ito yung actual time. Nung panahon na yun, hindi Jesus ang ginagamit nila, Yahshua. Ngayon, ano po nangyari? Sinabi nila, sa pangalan ni Yahshua na pinapangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumayas kayo. Ginamit nila yun Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Esciba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Sa verse 15, subalit sinagot sila ng masamang espiritu. Isa lang, masamang espiritu, isa lang. Kilala ko si Yahshua. At kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? Tinitiyak ko po na iyon ang ginamit sapagkat tama yung pagkakakilala nila nung panahon na yon. At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, patubad at sugatan silang tumakas sa bahay na yon. Ngayon, tingnan ninyo mabuti.
Dahil ito, wala silang relasyon sa ating Panginoon, hindi sila tunay na naniniwala, bagamat alam nila na yung pangalan ni Yahshua ay may kapangyarihan, ginamit nila. Pero sabi nung demonyo, hindi ko kayo kilala. Ibig sabihin, hindi kayo tulad ng mga alagad at ni Pablo na may tunay na relasyon. Mayroong karapatan na gamitin ng pangalan. Kaya sila ay dinaluhong at nilundag at sila ay nasaktan. Balikan natin yung sa Matthew 21. Bakit sila ay nakapagpalayas? Di ba dapat kung mali yung relasyon, sinasabi ng ating Panginoon, hindi ko kayo kilala, dapat hindi sila nakapagpalayas. Sasabihin kasi ng Diablo, sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Pero lumayas ang demonyo, sabi doon. Doon sa unang tagpo, kahit na hindi tagasunod, pero dahil tama yung pangalan, nakapagpalayas. Isa lang ang posible pong sagot. Yung ginagamit na pangalan nung sinasabi niya, hindi ko kayo kilala, sa Matthew 7:21 hanggang 23, ay maling pangalan. Pero bakit lumalayas yung mga demonyo? Posible na para madaya ang tao, lumalayas yung mga demonyo para ipaisip na tama yung ginagamit yung pangalan. Pero kung tama ayon, hindi dapat ganon ang naging pahayag ng ating Panginoon. At dapat, kung yun naman ay mali ang kanilang paninindigan o paniniwala at wala silang tunay na pananampalataya, dapat yung demonyo hindi sumunod, hindi lumayas. Tingnan niyo mabuti, pag-isipan niyo pong mabuti. I-take note ninyo yung mga talatang binanggit ko, 3 senaryo yun. Yung 2, aktual, na talagang natitiyak ko, tama yung pangalan. At yung pangatlo, hindi na yung panahon na yun, kundi sa lahat ng panahon at finally, sa paghuhukom, sa hinaharap. Kaya kasama yung mga tao ngayon, kasama tayo ngayon, yung nagpapalayas ng demonyo. Ano ang pangalan na ginagamit natin? Okay, balikan lang natin itong, tingnan lang natin ito. Isang kaganapan po. Sabi ni Pedro, ang kapangyarihan ng pangalan ni Yahshua, dati nga po Jesus ang nakalagay, ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan, yung tunay na pangalan. Puno ng kapangyarihan, yung totoong pangalan. Kaya alam nyo, ang naging pagbabago sa akin ito, talagang pag nagpe-pray ako ngayon, puno ako ng pananampalataya na yung pangalang binabanggit ko ay puno ng kapangyarihan sapagkat makikita mo. Kaya nga, nagtataka tayo noon, di ba? Bakit pag nagpe-pray tayo, parang may gumagaling, mayroong hindi. Karamihan nga, hindi. May mga pinag-pray, mga namatay pa. O gano'n na nangyayari. Kasi, titingnan mo, baligtad sa nangyayari doon sa totoong karanasan ng mga alagad. At yung kapahayagan na nakalagay, yung pangalan na yon ay puno ng kapangyarihan. May mga Kristiyano pa nga takot sa demonyo, di ba? Ngayon, basahin ko lang ito, ano po, yung isang translation ngayon na may mga translation po ngayon, ginagamit na yung Yeshua. At palagi ko may Yahshua na. Pero ito po, Yeshua, yung Aramaic name. Yung Tree of Life version. In the synagogue was a man who had an unclean demonic spirit, and he cried out with a loud voice, what have we to do with you, Yeshua of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God. Isipin niyo po, kahit yung mga demonyo, alam nila yung totoong pangalan ng Mesyas. At alam niya na dapat dugtungan ng taga-Nazaret sapagkat maraming ang kapangalang iba. Yung demonyo. O yung mga demonyo. Kaya, ganun kahalaga po. Ito pong katuruang ito, yung tunay na pangalan ng ating Mesyas. Na hindi po ito simpleng bagay lang. Banggitin ko lang po yung huling talatang ito. Na ito lagi natin ginagamit. Ano po? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo, Jesus pa ito, pero Yahshua po ito, di ba? Sabi ko nga, ito yung salin kasi ng mabuting balita. Na inadapt lang sa salin na Aramaic o Grego. Mga Hellenista ang nagsimula po noon, naka-influence noon. Kung patuloy kayong susunod sa aking utos, sabi rin, kung patuloy kayong susunod sa utos ng Mesyas, ni Yahshua, kayo nga'y tunay na mga alagad ko.
susunod. Di ba? Pinag-usapan natin, ano ba yung talagang katuruan ng Mesyas? Iniba natin eh. Gumawa tayo ng sarili nating kautusan para sinasabi niya doon sa mga Pariseo, Eskriba, mga puno ng mga sinagoga na sinunod niyo yung sarili niyong utos at sinuway niyo yung utos ng ating Ama. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Pansinin niyo, pag nakakilala tayo sa katotohanan, yung tunay na turo, talagang ganap tayong malaya. Hindi 90% lang. Kung malalaman natin ang katotohanan. Ang tanong, paano kung yung nalaman natin katotohanan, hindi pala 100% katotohanan? Ang 90% katotohanan na hindi tunay na katotohanan. Ang dapat 100%. Kaya po, doon po ay ito lamang nakita ko po. Pag talagang pinag-aralan nyo, nang bukas talaga ang puso natin. Huwag nating ikandado. Para din lang dati ito na nakakandado, pero nung binuksan natin, nakita natin. Pero marami tayong inadapt na katuruan at paniniwala na hindi natin talaga nakita noon. Walang paninisi po ito, walang pagmamalaki ito. Kasama po ako talaga doon. Pero ngayon, naniniwala ako, nagpapahayag ang ating Ama sa Langit, nagpapakilala siya muli at maging sa kanyang anak, ating Mesyas, si Yahshua. Huling mga tanong ko po na gustong iwan sa inyong lahat, sa ating lahat. Una, sa inyo bang palagay, ano po, nagkataon lang ba na ang pangalan ng ating Ama nating si Yahweh at ang ating Mesyas na si Yahshua ay parehong pinalitan? Nagkataon lang ba yun? Balikan po yung mga katuruan na pinakita ko po na itinago. Nagkataon lang ba na pareho pala, pati yung Ama? Hindi na natin nakilala, hindi na natin nababanggit yung pangalan niya. Pinalitan ng iba't iba. Ano ang nakatagong motibo dito? Sino ang promotor nito? Ang Diyos ba o ang kadiliman? Pangalawa, malaki ba yung naging kaibahan? Mula sa pangalang Yahweh ay binago at ginawang Panginoon, Lord, Jehovah o Adonai, o baka mayroon pang ibang mga pangalang binanggit na ipinalit doon sa kanyang pangalan. Malaki po ba yung kaibahan noon? O maliit lang? O pangkaraniwan lang? Kayo po mag-isip. Gayun din, ang pangalan din ng Yahshua na ginawang Jesus. Maliit lang bang bagay po ito? Na nakita natin, papag-aralan natin, ganun kahalaga yung pangalan na yun, puno ng kapangyarihan. Yun yung kinatatakutan ng mga diablo ng kampo ng kadiliman. Yun yung may kapangyarihan ng pagpapagaling. Yun yung iginagalang talaga at tinawag sa kanya. Pangatlo, ito ba ay katotohanan ng lubhang mahalaga sa paningin ng ating Ama sa Langit? O ito ay baliwala lamang? Pag-isipan po natin. Kayo po ang magbulay. Sa tingin po ninyo, tama ba na pagpatuloy natin? Basta ito, alam na niya yun. Alam niya yung nasa puso natin. Kaya nga po may salita eh. Kaya nga nasulat eh. Para sundin natin eh. Para tuklasin natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto us. And finally, paano po nito babaguhin ang iyong pagkilala sa ating Ama sa Langit at sa kanyang bugtong na anak na ating tagapagligtas? Ako po at ang aking sambayan, sabi ko nga po, patuloy na binabago nito. Mabigat, pero alam ko po, unti-unti, hindi po bigla, pero patuloy po na pagbulayan natin, pag-isipan natin. Ano po? Ako po na panghuli, nananawagan po ako yung kasi may mga nag-chat sa akin na may mga tanong, etc. Bubuksan ko po yung aming tahanan next Saturday. Kung makakapunta po kayo, mag-chat po kayo doon sa mag-comment po kayo na willing kayong pumunta, mag-tanong, mag-sharing tayo. Gusto ko pong personal na sagutin anong mga tanong nyo. Pwede po kayong pumunta rito next Saturday, alas 3 po ng hapon. Welcome po tayo. At magsabi lamang po kayo, mag-chat lang po kayo para alam ko po kung mayroon pong mga gustong pumunta at gustong magtanong. Salamat po, pagpalain po tayo ng ating Ama sa Langit na si Yahweh. Tayo po yung mag-close sa prayer. O Amang Yahweh, Ama naming nasa langit, salamat po sa patuloy mong pagpapakilala sa amin, maging sa tunay na pangalan na ibinigay mo po mismo na sa pamamagitan ng iyong anghel na si Gabriel, yung pangalan ng iyong anak na Yahshua ay aming natutuklasan at natututunan ngayon. Alam ko po, Ama,
napakabigat at napakalalim po ng pagkakabaon ng mga unang katuruan namin at pagkakakilala sa pangalan na ito. At Lord, aking Ama, Yahweh, hinihiling ko po kayo po magpaunawa, magbukas ng aming paningin. Kagaya nga po na sinasabi na iyong anak, makinig ang may pandinig. Buksan mo po ang aming spiritual eyes and our spiritual ears. Paunawa mo po sa amin. Salamat po, kayo po ang maluwalhati. Dalahin ko po patuloy na ang kapangyarihan ng pangalan ng iyong anak na si Yahshua ay dumaloy sa mga nakikinig at maranasan nila ang kagalingan, anuman ang kanilang karamdaman at sila'y patuloy na makalaya sa gapos ng kadiliman. Purihin ka, Ama, ito'y dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Yahshua. Amen. Amen.